Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. If that is the cry of your heart today, can we sing it again? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. If that is the cry of your heart, I have decided. Are you decided to follow Jesus? Jesus. No turning back. No turning back. Hallelujah. The Lord sees your heart. As we commit our lives to Him, the Lord knows kung gaano ka genuine ang inyong pag-cry out, ang ating pag-cry out sa Kanya. If you truly decided to follow Jesus, hindi pwedeng 50-50. Hapat 100%. Hindi pwedeng option lang si Jesus sa buhay natin. He is our Savior. He is our Creator. Hindi pwedeng, Lord, mamaya na. Ako muna. If you decide to follow Jesus, give your 100% to Him. Hindi niya kailangan yung 75%. Hindi niya kailangan yung 99% natin. Ang kailangan niya is 100% mo na decision to follow Him all the way. Father, you hear the cry of our heart, Lord Jesus. Lord, dili lami Kristohanon kung Domingo lamang, Lord. Lord, we are here because, Lord, gusto ka na mo makilala kung kinsa jud ka sa among kinabuhi, Ginoo. Lord, hindi pwedeng hanggang mind ka lang namin, Lord. Lord, gusto namin yung buhay nag-set mo as an example, makita din sa buhay namin, Panginoon. For this is, Lord, a genuine following you, Lord. Following you is to be Christ-likeness. Dapat hindi namin makita yung mga sarili namin. We should die to ourselves. Father, we want to be like Jesus. All the way till you come back, Lord. We will shine for others because of Jesus. Lord, we are decided to follow you all the way. And let it be, Lord, na makita sa aming mga buhay. Hindi pwedeng plastikan, Lord, ang pag-follow sa'yo. Dahil may expose at may expose din ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Lord, as we follow you, guide us through, Lord. We are weak people, Lord. We are weak Christians. We need your guidance always, Lord. Every day, every minute, every second, Lord, sa aming mga buhay. We need your guidance, Lord. We want to be a genuine follower of you, Jesus. Walang halong pagpakarunging nun, Lord. We want to be a true disciples of the Word. Father, thank you for you set as a model, Lord, sa aming mga buhay. For setting as an example, Lord. We want to be like you, Jesus. The Christ-like lifestyle, Lord. Let it be na mangyari, Lord, sa aming mga buhay. We have one more month to go, Lord. Next year, 2024 na. Hindi pwedeng ganito pa rin kami, Lord. We want to level up. We want to level up in our spirituality. We want maturity, Lord. We're no longer immature. We want to be mature, Lord. Mature believer of the Word. That we will be fruitful, Lord. Lord, in these coming years, we will multiply because we will shine for Jesus, for you, Lord, alone. Lord, we are declaring this, Lord, in your name. Holy Spirit, thank you. We welcome you in this place, Lord. Thank you for filling this place with your holy presence. Alam nyo naman, Lord, walang mangyayari sa buhay namin kung wala kayo. Holy Spirit, we need you always and all the time. Guide our lives, Lord, into the righteousness of Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, Lord.
Be in our midst today, Father. Grant us understanding. Lord, tuguti mi nga imong pulong masabtan gyud namo karong buntaga, Ginoo. Lord, and I declare healing to those who are not feeling well today. Lord, remember si Papa, Lord. Extend your healing hands to him, Lord Jesus. Kay Mami Edith, Lord, who is not feeling well, Lord, extend your healing hands to our brothers and sisters, Lord, na wala din ngayon. Because, so Lord God of health problem, Father, extend your healing hands to them, Father. I declare healing in your name, Jesus. Lord, thank you for you have prepared something for us today. Hallelujah. Do not let the enemy, Lord, disturb us today. We bind and cancel the appointment of Satan in this place. We declare victory in your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Lord, we lift you up. We give you glory. We give you honor. We give you praise. In Jesus' name. In Jesus' name. And everyone will say, Amen. Praise God. The Lord sees your heart. It's my hope and prayer na hanggang hindi mere words lang po ang pagbigkas ng I have decided to follow Jesus. Isabuhay po natin ito. Magandang umaga ho sa ating lahat. Kamusta po kayo, kapatid? Okay lang ba ang buhay-buhay natin? Ha? Be up good, no? Og pangutanon ka, maulang gyapon. Ayog sugot! Kaya ba signature, maulang gyapon imong itubag. Maulang gyapon, wa dyan mo. Wa dyan mo. Ayog sugot! Kay milagroso nga itong Ginoo. He will do miracles in your life. I hope next year, God is good na ang madunggan sa inyong mga bibig. Because God has something na igihimo ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Amen ba? So I hope dili na tagid mo sugot ang maulang gapon. Wala gapoy kwarta. Wala gapoy jamo. Way bugas. Ayog sugot igsuon. It means wala pa nimo na ilhan kung kinsa ang Ginoo imong ginasimba. No, kung anong gabalik-balik ka dinhi kada Domingo. Nabay napugos dire. Gipugos sa nag-invite. Wala gyud no. Because doing this is an instruction of the Lord God, no? In the book of Hebrews it says, do not give up meeting. It's very clear. Kaya mga Kristohanon kaniadto everyday nagatigom. Sa ilang balay, sa sinagoga, everyday. Igsoon. Kita once a week ra no. Kuang gyud no, pangayo agad ang portion nimo. No, Sunday is for the Lord gyud, tandaan nato na. No, every Sunday we should be excited always. Every time no ma-mention na ako ni no, the Lord is reminding me to tell this to you that every time when we go to church, we should be excited always because the word of the Lord is alive. It is a double-edged sword. It means there is always something na gina-prepare si Lord para sa atin every Sunday. Dapat ganun yung mga mindset natin na. Bilang Kristohanon, dapat we are leveling up. Kasi, no, si Jesus hindi option sa buhay natin. He should be always our priority. Siya dapat ang priority natin sa buhay natin. Amen ba? Kaya nga sa ating mga first-timers, welcome po. Mayroon ba? Mga first-timers natin. Just raise your hands lang po dito sa side na ito. Wow, good job. Glory to God. Si Kyle, nandito. Good job, Kyle. How about dito na Ro? Woo! Good job si Ayan. Yan, welcome. Welcome yan. Oh, dito na Ro. Just raise your hands lang po. Come on, just kaway-kaway lang. Kaway-kaway lang tayo. How about dito na side? Meron ba? Woo! Hallelujah. Wala bang CC5 cheers? Yan. Praise God. Mayroon tayong 2,000. Declaration. 2,000 today.
Welcome po. Ako po si Pastor Edison Capulso. In behalf of our senior pastors, we welcome you in this place. Kasama po ng aking mga leaders dito sa church. No? We welcome you and this is your spiritual family. Yes, we have our physical family at the home. Pagdating dito, spiritual family natin ito lahat dito. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan plastic. Totoong tao yan. Yan. No? For this is a family church. You are always welcome to be here, good. No? Totoong tao yan katabi mo. Okay. Today is the fourth Sunday of the month. Of November na. Last Sunday na, last week. No, last Sunday na natin. Pakisabihan yung katabi mo, Merry Christmas. Merry Christmas! Woo! Next week, December na no? Oh. Tanawa sa matay mong katapad. Ingna siya. Tagaan takagregalo. Basta regalo lagi. Excited lagi, good. Basta regalo. Andam yun mo dawat. Basta regalo. Tanawa yung katawa. Hantod ganyan. Gamugot na. Pagkadong sa regalo. Grabe. Hantod ganyan ba? Talinga yun ang smile, no? Pero ang ihatag ng regalo, ang kaluwasan. Ang kaluwasan ng regalo ni Kristo Jesus sa ato ang kinabuhi gyud. Ihatag na, no? I-share sa inyong mga loved ones, sa inyong panimalay gyud. Ayaw idalo ka na nga regalo igsoon. Let it be known to everyone. Asa man ta dalhon, no? Nga lugar dapat mugawas gyud sa atong bibig ang good news nga regalo sa Ginoo ang eternal life sa atong mga kaigsuunan. Paryente, higala. Amen ba? Mao na pinaka-the best nga regalo na pwede ginato ma-offer sa atong isig kaingon. Tandaan nato na. Okay, this month of November, we are sharing and hearing the word about Jesus. Tama? In fact, the first Sunday of the month, it's all about the coming of Jesus. Sino pang makaalala niyan? First Sunday of the month. The coming of Jesus. Ang tanong, excited ka ba sa pagbabalik ni Ginoong Jesus? Kung excited ka, keep sharing the word. Keep sharing the good news. The gospel. Kung excited ka, taas ka mo sa mga excited. Excited sa pagbalik ni Jesus. Then you have a task to do. Kung excited ka, keep sharing the word of the Lord. Amen ba? Klaro ha? And the second week of the month, it's all about one real encounter with Jesus. Hallelujah. Di ba? Amazing. Sino pang hindi naka-encounter dito? Matagal pa sa'yo, mga kwampa. 12 years. May bata na tumasa. Yung mga hindi pa na-encounter, I challenge you, I tell you. Excited, be excited to encounter Jesus. Yes, one real encounter of your life. And you will never, and you will never go wrong. Okay? And the third Sunday, last Sunday, ano yung word? Ano yung word? Last Sunday, ano yung word? Kasi connected to. Connected lahat ito ang kuha natin, word. One, Jesus and one, grateful heart. Ang tanong, grateful ba ang heart natin? Every day when we wake up, grateful ka ba? Na nakagising ka pa? Kasi karamihan, no? Hindi naman karamihan. Yung iba lang, no? Hindi na talaga nakagising. Kaya ang dami nating dapat pagpasalamatan sa Panginoon, di ba? Okay, sa mga life group nating tinanong tayo kung saan tayo grateful at kung ano yung mga bagay sa buhay natin na we are grateful sa Panginoon. Ano yung sagot ninyo? Oo nga, saan ka grateful? Saan ka grateful? Every morning nakamatawa. Good job, no? Totoo yan. Every day, paglabas mo ng bahay at pag-uwi mo, safety ka. No, ang dami nating pagpasalamatan sa Panginoon.
We should be grateful every day. Do not mind your worries kasi ilan lang yun. Pero ang ginawa ng Panginoon na kabutihan sa atin, ang dami. Kaya nga, count your blessings. Name them one by one. Amen ba? Konti lang yung nag-amen. Wala pa bang mas malakas dyan? Yun. Okay. And today, we will experience as we journey again, no? We will experience, we journey again to this message of love, grace, and mercy of Jesus Christ. How He rescues one person even to the point of death, no? Today, madunggan nato ang gugma, ang grasya, ug kaluoy sa atong Ginoo. And sa karon nga mensahe, atong madunggan kung paano niya gi-rescue ang isa ka tawo nga naa na sa ital-ital sa iyahang kinabuhi. Are you excited to hear this? Ingnain mo yung tapad, excited ka na ba? Excited ka na ba? Ha? Narinig niyo na po ba ang mga katagang life-changing? Ha? Life-changing or game-changer? Narinig niyo na mga statement na ganon? Or itong tinatawag na turning point? Have you already heard this? Ng mga statement? Napakinggan nyo na, narinig nyo na ba? Narinig nyo na ba yung have you ever heard? Wala. Ilan lang yung nakagets. Sorry. It's a joke. Yes, no? Ang meaning kasi ng turning point, life-changing, is yung altering a person's life in substantial way. Kana bang ang pagbabago sa buhay ng isang tao o sa isang makabuluhang paraan. Halimbawa, sa atin, ang turning point natin is nung nakilala natin si Jesus. Amen? And then, nagbago ang lahat sa buhay mo. Ganon. Okay? So, may isang kwento. Gusto nyo bang marinig ito? Gusto nyo ba ng kwento? Ito ay isang totoong pangyayari. Okay? Sa buhay ni Tomas. Kilala niyo si Tomas? Ako hindi ko kilala. Itong si Tomas, binubuli sa school. Okay? Mahina sa klase ang batang ito. At hindi nakaka-cope up sa mga lesson. Ikaw ba ito? Makarelate ka ba? Makarelate ka ba? Kaya nga, isang araw, dahil sa dinanas, no? Ni Tomas, bago siya umuwi, si Tomas, pinadalhan ng letter ng kanyang teacher. Dahil nag-aalala ang teacher sa kanya. Si Tomas, binubuli, mahina sa klase, hindi naka-cope up sa lesson. So nag-worry ang teacher sa kanya. There's something sa batang ito, may problema ang batang ito. Kaya pinadalhan ng letter si Tomas para sa kanyang nanay. At ibinigay naman ni Tomas sa kanyang nanay. At ang sabi sa sulat na binasa ng nanay niya sa kanya, Tomas, sabi ng letter na pinadala ng teacher mo sa akin, sobrang talino mo pala. At ang mga teacher mo sa school, nahihirapang turuan ka. Anak, dahil sa talino mo, wala ng teacher na kayang turuan ka pa. Kaya anak, ako na lang ang magtuturo sa'yo. Mula ngayon, dahil wala ng ibang school na tatanggap sa'yo, dahil sobrang talino mo. Pero habang binabasa ng nanay yun, binabanggit yung mga salitang iyon, alam ng nanay, opposite yung binibigkas niya. Pero tumutulo ang luha. Tumutulo ang luha ng nanay ni Tomas. At mula noon, naging masigasig ang mama ni Tomas sa kanyang pagtuturo sa kanyang anak. And then si Tomas din, nagsumikap na matuto. Naging masipag din sa kanyang pag-aaral sa gabay ng kanyang nanay. Dahil sa mga positibong mga positibong salita. Kaya ayaw ginaging na imong anak, bugua, gini mong bataa ka, uy! Asa mga nagliwat sa imong amahan? Ayaw gyud, no?
Out of your anger, declare the right words. Attorney! Doktor, engineer, naunsa naman ka? There is power in the positive words. Igsoon. Kaya nga, dahil sa mga positibong binigkas ng kanyang nanay sa kanyang anak na si Tomas, naging magaling na mag-aral ito at naging professional po, mga kapatid. At noong mamatay si Tomas, buong Amerika nagpatay ng ilaw. In honor sa kanyang pangalan. Alam niyo anong pangalan niya? Si Thomas Alva Edison. Ayan. Scientist, no? Scientist. Yan, si Thomas Alva Edison. Because of positive words, no? Ito yung turning point ng batang ito. Kayo ba? Ano bang mga life-changing stories na alam nyo? Or maybe kayo mismo ang naka-experience nito. Maybe namatayan kayo ng magulang at nagkaroon ka ng realization na bumalik sa Panginoon. Or maybe nagkasakit ka at dahil dito, nagkaroon ng turning point ang buhay mo. Na-experience mo ba ito, kapatid? Or maybe nagka-GF ka, nagka-BF ka at nagbago ang priorities mo in life. Hindi na si Jesus ngayon ang priority mo. Si GF o si BF na, no? Ha? Or maybe, na-meet mo na ang Mr. Right mo or Miss Right mo at hindi ka na single ngayon. Double ka na. Or maybe, dahil sa na-encounter mo si Jesus at nagbago ang direksyon ng buhay mo, wala bang amen at malakas na palakpak para sa ating Panginoon? Hallelujah. Alin ka man sa mga kwentong ito, lahat tayo may pag-asa sa Panginoon. Bakit ko po naitanong ito sa inyo? Kasi ito po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Pag-uusapan natin ng isang taong nagkaroon ng pagkakataong magbago ang buhay. At hindi lang yun, nagkaroon pa talaga ng buhay. Take note ha, na walang hanggan. Excited na sa word ni Lord? Ha? 5 lang dire. How about this? Ha? Excited? Excited? Yan na ba ang pinakamalakas mo na amen? O, lingayin mong tapad. Ingna siya. Ingna siya. No, ingna mong tapad, ingna. I assure you. Ingna. Dili ko matulugan. All eyes, all ears ko sa pulong ni Lord. O ka na, nag-assure na siya nga di siya matulugan. Huwag matulugan, sagpaaga may... joke lang. Okay, the title of the message today, Jesus and the Dying Thief, the life-changing power of the cross. Amen. Can we all stand as we read this together? Luke chapter 23, verse 39-43. No? In reverence to God's word, let us all read this word. Okay, let's read. Go. One of the criminals kept hurling abuse at him, saying, "Are you not the Christ? Save yourself and us from death." But the other one rebuked him, saying, "Do you not even fear God, since you are under the same sentence of condemnation? You are suffering justly, because we are getting what we deserve for what we have done. But this man has done nothing wrong." And he was saying, "Jesus, please remember me when you come into your kingdom." Jesus said to him, "I assure you, most solemnly say to you, today." Let's watch this video. Please sit down. If you're what you say you are, if you're the Messiah, why don't you save yourself? I'm not
Leave him alone. Don't you fear God, even when you are dying? We deserve to die, for we are receiving the just punishment for our crimes. But this man has done nothing wrong. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Today, you will be with me in paradise. Praise God, no? Amazing. Palapakan natin si Lord. Grabe, no? Today we will experience grace, love, and mercy of our Lord. Even to the dying moment of that man, grabe, girescue lang yapon siya sa Ginoo. Ang istoryang ito was during the crucifixion of Jesus. The two person na katabi niya were the criminals. In this passage, we are told that during the crucifixion of our Lord Jesus, there were two other men suffering the same death. The one was on the right side of Jesus, which is known the good thief. Bakit kaya good thief? Later malalaman natin. While the other one, sa iyahang left side naman, known as the unrepentant thief. Unrepentant thief. Ang dalawang kriminal na ito, wala pong pangalan na binanggit. But according sa tradition, meron silang name. Anong pangalan nila? Si Histas at saka si Dimas. Pinangalanan na. Pero sa Bible po, wala pong name na nabanggit doon. No? So hingan lang sa natog sila Histas o Dimas. Okay ba ta, ana? Para magkasinabot ta. So hingan lang sa natog Histas o Dimas. Pangalanan muna natin. Okay? Pero tandaan sa Bible, wala pong pangalan na nabanggit. Tandaan natin yan. Okay. Because this morning, let us learn and understand the amazing grace, love, and mercy of our Lord Jesus Christ, that even to the point of death, as I've said, no, God will do something pa rin sa buhay ng isang tao. No? Kaya ingnay mong katapad. Ingna gyud. Grabe gyud di ay ang love ni Jesus sa imuha. Amazing. Isa pa. Sabihan mo siya ulit. Sabihan mo siya ulit. Mag-flourish ka sa love ni Jesus. Hindi sa boyfriend mo or girlfriend mo. Dapat kay Jesus ka umunlad. Mag-flourish ka kay Jesus. Ha? Pag magka-boyfriend ka, ayaw palayo kay Jesus. The more ka magpaduol. Kung ka nang imuhang girlfriend o boyfriend ba na, ipalayo ka sa Ginoo, biyain na, dili na siya para sa imuha. Tandaan mo yan. Because ang tinuon nga gugma, nagalid yun kay Ginoong Hesus. Mao na siya. Mao na true love nga ginaingon. Amen ba? Basta love lagi, daghan yung ginakilig ba? Kaya nga, we attend yesterday Campus Revolution. And isa sa mga speaker doon may nabanggit, yung anak ni Bishop Uriel, si Naomi, Pastor Naomi. No? So isa sa mga senior niya, ito amazing. Sabi niya, find people who go along with you. Yun bang magpuprotect sa integrity mo? Mga taong alam mong hindi ka ilalayo kay Lord. Kundi itong taong sasamahan mo, tutulungan kanyang lumago sa pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya nga, kung ang mga taong sinasamahan mo, nilalayo ka na kay Lord, iwanan mo na yan sila. Dahil siguradong mapapahamak ka.
Kaya nga, because of your right connection, ito yun, right connection will bring you to completion of your dreams in life. Amen ba? Kaya kapatid, tamang tao pala ang dapat samahan natin. Tamang tao. Amen ba? Ang tanong ngayon, alam mo ba kung sino mga tao ang dapat mong samahan? Alam mo? Sino-sino sila? Ito yung mga ka-life group mo. Ang leader mo na nag-aantay sa'yo. Nagpipray sa'yo na magpatuloy ka sa faith mo sa Panginoon. Inaantay ka. Kahit ilang buwan ka na hindi nagpapakita, inaantay ka pa rin. Balik lang, igsoon. Dahil itong mga taong ito, ililid ka para lumago ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya nga, let's go to our key points today. The living truths from the dying thief. Again, as I've said, today we will learn good, the amazing grace, love and mercy of our Lord Jesus Christ, even to the point of death. He will rescue. He will rescue that person. First point, man's redemption and forgiveness. Redemption. In Ephesians chapter 1 verse 7, it says, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Amen ba? In these verses, sa verses na ito, mayroon ditong mapansin natin dalawang phrases na nabanggit. Dalawang phrases na nabanggit. Okay? These two phrases, ang tawag dito, it stands as opposition. Opposition, no? Opposition to each other. Meaning, ito yung konektado ang dalawang ito. Without the other, the word is nothing. Without the other one is nothing. No? Opposition, paglalagay to each other. No? Ibig sabihin, importante ang dalawang ito. Halimbawa, sasabihin mong, my friend, the doctor. No? My friend, the doctor. The word doctor there is an opposition with friend. In other words, kung wala ang friend niya, hindi mo malalaman na doktor pala yung kaibigan niya. Naintindihan natin? Kung wala ang friend, hindi malalaman na doktor ang kaibigan niya. So ganun din ang sinasabi sa Ephesians 1:7. Dahil may redemption, so alam natin ngayon may forgiveness. Amen ba? Kasi kung walang redemption, walang forgiveness. Useless ang forgiveness kung wala ding redemption. Malalaman natin kung ano ibig sabihin ng redemption later, okay? Another example. Halimbawa, sasabihin mo, akong friend, guwapa. Guwapa. Akong friend, guwapa. Katawad siya, titas. Opposition yun, opposition. Pero pag sinabi mong, akong friend, medyo guwapa. Opposition yun, igsoon. Kung inanin mo, akong friend, medyo guwapa. Kaya nga naman, parehas na sa pangit. Joke lang. Dili mo mengon nga guwapa, kaya medyo guwapa. So in short, pangit. Joke lang po yun. So redemption through His blood and the forgiveness of sin, they both refer to each other, that which we have in Christ by virtue of His death. In other words, pareho silang tumutukoy sa kung ano ang meron tayo kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Because of redemption and forgiveness, now we know that Jesus died for us. Amen ba? Klaro ha? Klaro. Okay. So, let's go sa redemption. What is redemption? Redemption from the word redeem. Redeem. Alam ko sa mga Israel 1, Israel 2, Israel 3, no? Natakil na natin ito. Kailangan maintindihan natin ito. Para talaga si Jesus na magiging priority mo from now on. Ano ba ang redemption? Okay, from the word redeem, which means to buy out. In other words, to purchase. To purchase. For example, to buy out or to purchase a freedom of a slave.
Kasi sa panahon dati, binibili yung mga slave. No? Walang freedom ang slave. Kailangan siyang i-purchase para magkaroon siya ng freedom. Okay? Klaro ha? Yun ang ibig sabihin ng redeem. Or kung nakasangla, ayan. Ayan. I-redeem mo siya para maging iyo ulit mula dun sa pagkakasangla. Klaro? Nasabtan na to? Kaya nga naman, because totoo ito sa nangyari sa atin. Totoong-totoo ito. Through the death of Jesus Christ on the cross, we have been redeemed. Why? Why? Because Jesus, His blood buy out, purchase us from the slavery of sin. Kasi dati ang may hawak sa buhay natin, ang yawa. Gusto mo ba ang yawa pa rin until daw magunit sa imong kinabuhi? Humampanit jud ta. No? Kaya God will do something. Kasi alam ng Panginoon na ang yawa ang gagunit sa atong kinabuhi. That's why John 3:16 came out. Ano ang John 3:16? Only begotten. Sa basig nakalimutan. That is the heart of the Bible. Grabe ang love ni Jesus. Even to the point of our death, He rescued us. We're supposed to be kitang ilansang sa cross. But wala nagsugot ang Ginoo. He sent His only begotten Son for all of us so that we will be redeemed. I-buy out niya ta sa control sa yawa sa atong kinabuhi. Kaya now, nga girawat nimo si Jesus as your Lord and Savior, dili na yawa ang nagakontrol sa imo ang kinabuhi. Kaya nga, wala na tayo karapatan masuko because the fruit of the Spirit is in us already. Anong fruit of the Spirit? Number 1 is love, good. Bakit hindi sa fruits? Because pag ang love na munga, it will bear peace, joy, gentleness, patience, self-control. Kaya kung grabe imong kasuko, ma-high blood ka. Bahala ka diha. Ayaw pa control sa yawa. So inhale, exhale, Lord. Dili nigikan sa imo. Inhale, exhale. I declare the fruit of the Holy Spirit. Love, peace, joy, patience, kindness, forbearance, kindness, gentleness, self-control. Yun. Ayaw yoga. Focus sa Holy Spirit, Lord. And then smile. Hi. Asa kagikan. Yun. Kay dili na yawa ang nagakontrol sa tuwa. It's the Holy Spirit nga gihatag ni God sa imuhang kinabuhi. Because He is our comforter. Amen ba? Amazing. Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah. So klaro, gikuha na gyud ka, gi-redeem ka na sa Ginoo gikan sa pagkasangla, no? Pagiging slave nato sa kasalanan. Yes, we will not perfect. Along the way we can commit sin. But 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He's faithful and just. But see to it, dili na mao ang dati nga sala nga imuhang gi-confess na. It's another experience para maging mature ka, mag-grow ka. Kasi ang kinabuhi nato, mura daw tawag clay. Understood? Clay. Murag clay, karang lapok, nagihulma into a perfect porcelain. So tugutan nato ang Ginoo nga maghulma sa atong kinabuhi. No? Naalala ninyong preaching last time nga gina-chisel ta? No, ginatanggal ang atong mga impurities sa atong pagkatao. Sa atong mga kinaiya. No, pailalom lang yun ta sa balaan nga espiritu kay tudluan ta niya kung paano maging righteous tubangan sa Ginoo. Amen ba? So that is our journey in this life. Okay? Amen? Journey nato ni. So magpailalom lang ta sa balaan nga espiritu. Kaya lahat na may mga freedom ngayon, hindi na slave sa kasalanan. Can we shout hallelujah and praise the Lord? Praise the Lord! Yung pinakamalakas mo, hallelujah! Praise the Lord! Salamat Lord sa freedom. Because God is preparing for us a victorious life.
Ayaw ng Panginoon na defeated life pa rin ang buhay natin until now. Kaya nga ayaw sugot pangutanon ka, igsuon, kamusta ka? Maugyapon, kaon jabas. Ayaw gyud, ayaw sugot. Glory to God gyud, dahil ginahimo ang Ginoo sa akong ginabuhi. I'm still in the process. Hana gyud, no? Mali gid na mo yung ka, maugyapon. Remember, we are no longer in bondage to sin. No? Even what the Old Testament law was saying. For God's forgiveness, tandaan natin. For God's forgiveness is God's pardon. Ulitin ko. For God's forgiveness is God's pardon for all of us. Hallelujah. Meaning that even in the hopeless and darkest moments of our lives, ibig sabihin, bisag nakakasakadulman, hopeless ka na. Feeling ni mo wala na mo tabang sa imuhang kinabuhi. Feeling ni mo na ginusara kas ning kalibutan na. Tandaan mo, there is still the presence and forgiveness and redemption of our Lord Jesus Christ in your life waiting nga imuhang pangayoon ug duulan. Remember that repentant criminal and sincere plea. No? Katong gihimo bitaw, kaganiha sa isa ka kriminal, he do it with sincerity. Sincero gyud, with plea that demonstrate that it's never too late to seek God's forgiveness. Dili pag yuday ulahi ang tanan. As long as you are genuinely seeking and asking God for forgiveness. Kanang tinud-anay gyud nga talikdan nimo ang dating imuhang pagkatao. Amen ba? Second point. Man's faith that brings salvation. We will understand nga dako gud nga bagay kaning pagtuo sa atong pagkatao. Kinahanglan na agiday tay faith that can move mountains. Amen ba? Kaya in verse 42 it says, and he said to Jesus, Lord, grabe gyud, no? Lord, remember me when you come in your kingdom. Isn't it a demonstrating ka ng plea gyud, no? Asking, Lord, remember me in your kingdom. The word remember there, sa Greek word pa na siya, ang tawagan na is nestetai. Nestetai. Is that the correct pronunciation? Nestetai. Which means personally remember, recall or mention. No, he is pleading, that criminal is pleading. Lord, pwede ba personal ko nimong i-remember ana yang cry sa iyang heart, no? In other words, the thief was praying for favor. Although na parang casual lang yung conversation nila kanina, di ba? Parang murag wala lang ba? Pero grabe na dahil ilahang kwan. Murag wala lang. Casual lang yun ang conversation. No? But the thief was pleading sa iyang sitwasyon. Punong-puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Sa Bisaya pa, puno og panghinaot. Lord, hinaot pa nga mahinumduman ko nimo kung naana ka sa imong paraiso. Is that the cry of a heart as well? The thief asking Jesus to grant him an interest in His kingdom. Para bang ang pakiusap ng magnanakaw na, Jesus, sana isama mo ako kung saan ka man tutungo. Jesus, sana pagkatapos nitong lahat, huwag mo akong kalimutan. Jesus, hinaot pa unta, mahinumduman ko nimo. Kung tayo kaya sa sitwasyon ng taong yon, ng magnanakaw na yon, ano kaya ang sasabihin natin in that moment kay Jesus? Ano kaya ang sasabihin mo? But alam nyo, have you noticed something in that verse? Ha? Have you noticed? Pwede pakibalik sa verse 42. And he said, Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. The passage highlights the important faith in Jesus. Although kanang a criminal is pleading to remember him, you know what? In his heart, nakita sa Ginoo ang iyang pagtuo.
Kay dili jud ka mo plead sa isa ka tao kung wala ka nagatuo sa iyang kakayanan. Amen ba? That's the truth. Dapat gidi ay, when we plead to God, dapat makita sa atong mga kasing-kasing ang tinud-anay nga pag-ampo. Na dili pwedeng ka ng baliwala lang. Kinanglan na agad ang genuine faith. Kay nga naman, kay kanang genuine faith, it would lead us to salvation. Ug mao nang nahitabo sa kaning tawanan ni. Amen ba? Katong iyahang pleading, abinyag wala lang. But his heart is crying, having faith that Jesus Christ will remember him. Kaya nga, sa John 14:6 it says, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. And in Romans 10:9, it says, because if you say with your mouth that Jesus is Lord and have faith in your heart that God has made him come back from the dead, then you are saved. Amen ba? Hindi nabasa ng kriminal ito. Na yung ginawa niya pala is biblical din. If we confess with our mouth and believe in our heart that Jesus Christ is Lord, then you will be saved. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yun ang ginawa ng kriminal na yun without realizing. He is humbling before the Lord. Point number 3. By God's grace and mercy alone. Jesus told him, amazing. Can we read this together? Go. I assure you, and most solemnly say to you, today you will be with me in paradise. Is that the cry of your heart too? That the Lord will remember you, us, to be with him in paradise? Hallelujah. Simple lang din, no? Let's learn from the thief kung anong ginawa niya. Dahil sa pag-ako ng thief na ito sa kanyang mga kasalanan at sa kanyang pagpakumbaba sa presensya ng Panginoong Hesus, na kung saan na ang tanging hiling na lamang niya ay maalala siya ni Jesus. Yun lang ang tanging hiling niya. Na maalala siya ni Jesus. Pero dahil sa ginawa niya, biglang nagkaroon ng pagbabago ang direksyon ng kanyang buhay. Hallelujah! Lingid sa kanyang kaalaman. Pinapakinggan pala siya ni Jesus, di ba? Kaya nga sinagot siya ni Jesus. Dahil alam ni Lord ang kanyang puso. Nalingid sa kanyang kaalaman ay sobrang ganda pala ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya kapatid, matindi ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Sabihan mo yung katabi mo, matindi pala ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Ayaw nag-imo-imo diha. Grabe ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. You have still a purpose. Amazing. Ikaw ba, naalala mo pa ba nung hinigitan pa ni Jesus ang hiling mo sa Kanya? May hiniling ka, no? Pero higit pa ang expectation na binigay ng Panginoon sa iyo. Kapatid, ito ay isang konkretong halimbawa ng biyaya at awa ng Diyos sa atin. Hindi natin deserve ang maraming bagay. Kaya huwag kang feeling entitled. Ulitin ko, hindi natin deserve ang lahat ng bagay o maraming bagay. Kaya wala tayong karapatan maging entitled sa buhay natin. Inay mong tapad, dili dayta dapat maging feeling entitled, besh. Because everything that comes from God, dapat magbalik sa iya ang glory. Tandaan natin yan. So all we have to do is to recognize all the blessing that the Lord has given us and let us be grateful about it. Amen ba? Maging grateful lang tayo sa lahat ng bagay na ating natatamasa. Kasi kung wala po tayong contribution dito, dapat
we should humble down before the Lord. It means, kung wala tayong ambag, no, ibig sabihin, ito'y pagkukusa. Grasya ng Panginoon ito lahat. Regalo niya sa atin. Kahit hindi tayo deserve. Amazing. No? Hindi mo deserve, binigyan ka ng pagpapala ng Panginoon. Because that is our God. That is His nature. He's a generous God. Hallelujah. Huh? Anong sabi sa Ephesians 2:8-9? For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. Huh? It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Wala gyud tay kapahambog ani igsuon di ay. Tanan nga nasa tong kinabuhi gikan sa Ginoo. Hallelujah. Ang sabi pa nga sa Ephesians 2, no? Verse 4-5, but God who is rich in mercy, out of that great love with which He loved us, even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ. Pwede natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Amazing. Grace and mercy are two sides of the same coin. Tandaan natin yan. Remember, and grace is a gift. We don't deserve it. Ang mercy is not getting the punishment we deserve. Klaro? Ulitin ko, ang grasya regalo. Ha? Dili na to deserve, makadawat ani. Pero gihatag gihapon sa Ginoo. Ang mercy, ang kaluoy, ha? Dapat kita panisan because we deserve it. Pero gihatag gihapon sa Ginoo. Kani nga kaluoy, aron dili ta mapanisan. Klaro? Kaya nga sabi sa Book of Isaiah, chapter 30, verse 18, therefore the Lord waits to be gracious to you. Ulitin ko, the Lord waits to be gracious to you. Therefore, He will rise up to show mercy to you. For the Lord is God of justice. Blessed are all those who wait for Him. In other words, gikan gid ni tanan sa Ginoo, walay ato ani. Dili pwede buutan ko, deserve na ko ni. Dili ta makaingon ana di ay. Dato ko, nagahatag ko sa kabos, gahatag ko sa pobre. You do good works. No. Dili. Kabubuton sa Ginoo nga tagaan kaniya og grasya, og regalo. Ha? Kaya nga no sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God unsa? Iyon na. Buhay na walang hanggan na binigay niya sa isang kriminal na nagpakumbaba sa kanya. Na ngayon, na mayroon na din tayo. Hallelujah. Buhay na walang hanggan, kapatid. Meron ka niyan. Dahil tinanggap mo si Jesus at nagpakumbaba ka sa kanyang harapan. Hindi na yan mawawala sa'yo. Alagaan mo yan. Kanya yung kanta kanina, I have decided to follow Jesus. I hope it's not just mere words. Dapat makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi pwede. I have decided to follow Jesus. Tong-its tabay. I have decided to follow Jesus. Shut, pray, shut. I have decided to follow Jesus. Sa kabataan kayo. Grabe ka mamalikas lang gihapon. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I hope those words is not just a mere words. Let it be shown sa ating mga buhay. Nakakahiya sa ating Panginoon. Nakakahiya, kapatid. Because He died for us. Buhay ang kapalit ng lahat ng ito. We don't deserve to be saved. But Jesus chose you and me to be in His kingdom. Grabe ang gihimo sa Ginoo. Maulaw ko, iksuon. I hope this is the heart, no? A true repentant heart na makita yun sa atong kinabuhi.
Kung unsa gihimo sa Ginoo ang tanan, aron dili ta madto sa linaw nga kalayo. Dili nato deserve. We all deserve to be in hell. That's the truth. But the love of God and His grace and mercy, He do everything, even to the point of His death. Jesus gave it all so that you and me will have the gift of eternal life. Kapatid, yung pinakamalakas na palakpak mo, i-offer mo sa Panginoon. Hallelujah. God's grace and mercy extends to all regardless of their past sins or circumstances in life. Just like the thief, he did not pray the sinner's prayer. Huh? He did not pray the sinner's prayer, nor understand the doctrine of justification through faith. Huh? Hindi niya naintindihan yun. Nor been baptized to follow Jesus. He doesn't know the existence of salvation that God is offering. Hindi niya alam na yun pala ang purpose ni Jesus, na nag-offer pala siya ng salvation. Basta to him, the right thing to do is to repent and to be with Jesus in His kingdom. Yun lang ang alam niya. He knows Jesus in that very moment. Grabe, no? Karon igsuon, yes, we have all the chance. Kung wala pa na mo na ilhan si Jesus, this is the right moment. Because that criminal, he only believed in Jesus with all his heart, mind, and soul. That was he did. The thief doesn't know about Romans 10:10. Hindi niya alam ito. That, no, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. He just simply do it. Naghumble, nagpakumbaba gid siya sa Ginoo, kay Jesus. Lord, pasaylo ako. Pasaylo ako, Ginoo. Deserve na ako ni nga death. Pero ikaw dili nimo na deserve. Kung maabot kasi mong gingharian, hinumdumi ang tawon ko. That is why, no wonder, Jesus responds, hallelujah, to Demas, I say to you today, you will be with me in paradise. Because the Lord sees his heart, the condition of his heart that moment. Katong kriminal nga isa nga tapad niya, no? Kung tinuod ka nga Mesiyas, na kasi Diyos, kanaog diha, luwasay mong kagalingon, o luwasa pud mi. Nanginsulto pa. You know what? Sometimes ganun ang mga puso natin. We are prideful. We know nga kita tabangunon na, but dili gyapon ta mo paduol sa iyaha. Alam natin na kailangan din natin ng tulong. Pero hindi pa rin tayo lalapit sa Kanya. Lord, na ako'y pinagdadaanan. Unya na ka. Ako asaning atubangon akong pinagdadaanan. Ganun tayo. Yan din ang heart ng taong yun. No, si Histas. Prideful, gyapon. No, bisag na sa ital-ital sa kinabuhi. I hope dili nga natong kasing-kasing. Tungod kitang tanan, tabangunon. Paduol lang sa Ginoo igsoon. Attend good og life group. Diba, mag-grow ka. Kung nakakay pinagdidaanan sa life group, matagaan ka og solusyon sa pulong sa Ginoo. Mao nang purpose sa atong life group. We do life together. Kaya nga naman, kanang ginagagyan mo, ginaagian po na. Og dili ka gusto nga, tungodan ng ginaagian mo, og na-experience na sa imong kauban, makasulti siya kung sa'y tama natong buhaton. Mao na siya atong ginahimo. And then the Word of God would minister to us. Kaya iwalang bahala ang life group, igsuon. Dako na nga punto sa atong kinabuhi. If you want truly to be a follower of Jesus Christ, be part of the life group. Be part of the life group, igsuon. Ayaw palayo. Alam kong busy ka. Pero I hope, no, dili na ito i-option si Jesus lang. Anyway, 1 hour lang man na siya igsuon after sa imuhang work. After sa imuhang work.
Once a week ra pag yun, mahitabo na siya. Gusto nimo mag-grow pag yun? Kana, join og life group. Because in life group, we will do life together until nga magbalik si Ginoong Hesus. I tell you, there will be something nga mahitabo sa imong kinabuhi. Turning point nga eh. Miracle nga mahitabo sa imong kinabuhi. Pailalom sa pulong sa Ginoo, I tell you. And because of that, no, Jesus knows the heart of that man. He says, today you will be with me in paradise. And it shows that salvation is a gift offered to those who turn to Him in faith. No? Ang kaluwasan is maaguman gyud sa isa ka tawo nga nagapakumbaba sa iyang kagalingon. Pinaagi sa iyang pagtuo. Makaangkon gyud sa og kaluwasan. Kaya dapat mo dangup gyud kaniya day kanunay. Amen ba? Kaya nga no, in conclusion, while both men were suffering the same gruesome execution, habang katong duha ka tao, kaduha ka kriminal, yes, they suffered the same faith. The same faith, no? Execution man gito, death man gito ilang gitubang, no? In the presence. Wala ba mo natingala kung anong dimension yun na sa Bible? Ha? Supposed to be, pwede kasi Jesus lang ko dito. Pero anong gitaparan yun, duha ka kriminal? O dimension yun sa Bible? Well, in fact, naagid sa 4 gospel pag yun. Wala mo natingala? Because there is a significant meaning. Because, diha, natunan nato, wala gaday makatupong sa grasya o kaluoy sa Ginoo sa kadausa sa tuwa. Bisag nagatinga na ta sa atong kinabuhi, Lord, forgive me. Bago ta mabugto ano ginawa, luwas lang gihapon ka. Kung himuon ni mo na. Pero alangan na mahulaton pa ni mo na, no? Why not karon nga lagsik ka pa, dili ni mo surrender imong kinabuhi sa iya. Ayaw na naghulata. Kaya wala na pulos. Kumbaga wala na pulos pa. Wala na nagpagamit. Lahirag yun ng lagsik ka, nag-surrender ka sa imong kinabuhi sa Ginoo, o nagpagamit pag yun ka sa iya. Mauna siya. Ayaw hulata nga naana ka sa imong deathbed dito sa ospital, saka pa ka makarealize, Lord, ikaw giday dapat akong kinanglan. Hinumdumi kung naana ka sa imong paraiso. Yes, you will be in His kingdom, pero wala kay reward. Yes, makasulod ka siya hanggang harian. You will enjoy the paradise of God. You will enjoy the paradise of Jesus. Pero wala kay reward. Wala makikihimo para sa iya. Una siya. Remember atuang last Friday, the sower and the harvester both received the same reward. Ganun yun. Kaya get involved sa ministry, sa buluhaton sa Ginoo. Gusto niyo makareceive og reward of the more ni mo ma-enjoy ang presence sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kasi katong kriminal wala na nag-enjoy sa iyang life kasi kahulat lang to sa oras kung ano siya sa mabugtuan sa iyang ginhawa. Pero karon look at you, nakagiginhawa. Taas pa ang tinuoy gihatag sa imo sa Ginoo. Offer your life as a living sacrifice. Get involved sa buluhaton. And you will receive the reward. Hallelujah. Lahir ra gyud nang nakay reward nga i-offer nimo kay Jesus. Lord, salamat sa crown. This is for you. Hallelujah. And God will say to you, good job. Well done, my good and faithful servant. Come into thy house and join the joy of thy master. Hallelujah. Ayaw mong marinig yun? Get involved, kapatid. Get involved. Lahi rajud. Ingnay mong katapad, lahi rajud. Kung naa ka sa buluhaton. Klaro ha, amen. Because histas, katong isa, nga grabe ang pride siyang kasing-kasing. No? Says you are not the Messiah, save yourself and us. Grabe no, ang pride. Murag bigay mo ni mo nga, Lord, kaya pa man ako, di ta ka kinahanglan. Okay pa man mo ang panginabuhian.
Saka na ko, Lord, magpigado-pigado na gyud. Morning heart ni Histas. Ha? Pero si Demas, asa ka? Si Histas o si Demas? Demas does not ask to be taken down. Wala siya naghangyo, Lord, luwas ako din, panauga ko. Wala gyud. Demas rebuke Histas pa. Proclaim Christ's innocence. And in one of the most beautiful moments sa gospel, no, does not ask to be taken down, but and ask for kanang unpainful death, no? Wala siya na ngayon, Lord, pwede man mo kukuhaon, pero ayaw lang ko pasakit ni Lord, oy. Karang ayaw lang na kayo ng sakit. Karang Lord, karang natulog lang ko, Lord ba? Dili gyud na may taboy soon. No? But instead, si Demas asked yun, no, remember me. In spite sa akong gina-go through karon, Lord, deserve man yun na ako ni, Lord, pwede ba hinumdumi ko kung naana kasi mong paraiso? Maulang ginayang gipangayo. So you see, nakita ninyong kaibahan sa duwa? So, what do we call of the criminal, no, is a change of heart. Katong si Demas. Nagkaroon gid og pagbago yang kasing-kasing. It's called repentance, igsoon. Nagets na to? It's repentance. 180-degree change of heart. A personal choice. A personal decision, genuine, to repent, na magbago ang kanyang puso. And it serves as a reminder to all of us that acknowledging, no, one's sin and turning to God in repentance, unsa man, is the path for eternal life. Hallelujah. Pwede natin palakpakan ng Ginoo? Yes! A repentant heart leads to kinabuhi nga walay katapusan. Regalo gyud, madawat gyud mo diha dayon. Ha? Luke chapter 43 conveys a message of forgiveness and redemption. Faith and salvation, grace and mercy, and the life-changing power of the cross and repentance, even to the most hopeless circumstances. Ha? Kanigyod nga passage, we will learn gyud nga in spite nga paminaw nimo nga murag wala nay pag-asa, naa pa di ay sa tubangan sa Ginoo. In 1 Corinthians 1:18 it says, for the preaching of the cross, foolishness gina sa mga lost. Foolishness, buang-buang na sa pandinig nga dili gusto mo ila kay Ginoong Hesus. But to us, nga luwas, we know that is the power of God. Power of God gina siya. So, yes, go on. Ibigay ang pinakamalakas mo na palakpak sa Ginoo. Hallelujah. Kaya nga, mao kini ang leksyon, no, sa kinabuhi ni Demas. You see, naagad ay purpose kung naa silang duha diha. No? Nganong gi-mention gid sila sa Bible. No? Demas kinsa nga midawat sa iyahang crosspod og nagbutang sa iyahang paglaom. Diha kay Ginoong Hesus, dili sa kalibutan. Wala niya gibutang iyang paglaom sa kalibutan, kundi sa Ginoo gyud. Og nagatuo sa promisa that there is death after life in Christ Jesus. Tinud-anay gyud nga kinabuhi after sa tagumatayon. Yes, all of us we will experience death. And sabi pa nga ni Paul, no, death is a friend. Philippians 1:11, ha? For to me to live is Christ. Ulitin ko. For to me to live is Christ, and to die is gain. In other words, ang kamatayon, kung naay Kristo sa imong kinabuhi, ginansya nimo na igsoon. Ginansya nato na igsoon. Hallelujah. The question now is, which one of these two are you? Asa ka niining duha? Ikaw ba si Histas o si Demas? Which one of you? Nais mo rin bang bumaba mula sa cross ng Kalbaryo ng iyong buhay ngayon? O magpatuloy sa mundong ito? O nais mong tanggapin ang mensahe na ang cross ni Jesus ay dadalhin kanya sa kanyang paraiso? Amen ba? It's your choice. Mamili ka, kapatid. The world
o ang world ni Jesus na ino-offer sa'yo? I hope we choose Jesus. I tell you, Jesus is not an option. He is the priority sa ating buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Let's pray. Father God, we praise and thank you for this good news. Hallelujah. There is hope always, good Lord, sa imuha. Lord, it's our prayer. As we decide to follow you, Jesus, Lord, tabangi gud mi nga dili lang ni mere words nga gagawa sa among bibig ang pag-follow sa imuha. Kundi tinud-anay gud Ginoo nga pagsunod sa imuha. Nga among kinabuhi para gud sa buluhaton nga imuhang giatang sa kaninga kalibutan. Lalong-lalo na Lord dinhi sa pulumulok. Lord, it's my prayer. Say it with me. Lord, it's my prayer that you will use me to expand your kingdom in this municipality. Hallelujah. Jesus, you hear each word yun nga nagawa sa among bibig, Ginoo, sa among mga heart. Lord, I want to avail myself. Say it with me. Lord, I want to avail myself to be part of your ministry. Sa unsa mga pamaraan, Lord, I want to be avail myself. I want to be available, Lord, para sa imuha. Father, thank you for reminding us once again. There is truth in you, Lord. Guide us through into your righteousness, Jesus. Father, it's my prayer nga imuhang pulong dili magpabilin sa kaning four corners nga kaninga building. Kundi Lord, dili mi musugot nga dili namo ma-apply ni sa among kinabuhi. Paggawas namo sa kaninga building, Ginoo, makita gyud ang Kristohanon nga kinabuhi. Tinud-anay nga Kristohanon nga pagkinabuhi, Ginoo. Na ma-apply gyud namo sa among kinabuhi matag karon ug unya. Holy Spirit, thank you for letting us remember everything that we have learned today. Everything that we have heard, Lord. Thank you, Holy Spirit, for letting us reminder about this, Lord. And I pray, God, we will obey you 100%. No turning back, Lord. We will obey and follow you, Jesus. Father, thank you. All glory and honor belongs to you alone. In Jesus' name we pray. And everyone will say, Amen. Woo! Hallelujah. Praise God. And to our first-timer, mga kapatid namin, yung mga bagong pumasok lang po, kayo po aming mga VIPs. Hindi ho kami papayag na lalabas tayo dito na hindi tayo ma-reconcile sa ating Panginoon. Gusto naming ibigay ang regalo na ito sa inyo, kapatid. Pwede ba? Pwede ba akong makiusap na tayo po ay tumayo? Lahat ng mga first-timer natin. Hallelujah. Praise God. Woo! 3,000. Hallelujah. Glory to God. 4,000. Woo! Praise God. Wala bang sisify? Cheers. Kapatid, welcome kayo dito. Pabalik-balik. Okay. Woo! I'm excited to give the gift, no? Itong regalo na nabanggit ko kanina. Gusto nyo bang tanggapin ang regalo? Ang buhay na walang hanggan. Kaya, we will pray. Maatin lamang ito, maangkon lamang nato ni siya, pinaagi sa atong pagampo. O pinaagi sa imong pagtuo. Okay? Tuuhi gyud igsuon nga maangkon nimo ni. Ihatag ni sa Ginoo sa imo sa pinaagi siyang grasya. Okay? Let's bow down our heads. Idungo nato atong mga ulo. Close your eyes. No, ayaw i-mind na imong katapat. Just focus on the Lord Jesus Christ. And everyone in this room, no, will join with us. Okay? Just follow after me. Follow this prayer after me. Make it personal. Make it yours. Okay, let's pray. Father God, daghang salamat sa pulong na akong nabatian karon. Lord, naapaday hope, naapaday kahayag ang ngit-ngit na akong kinabuhi diha sa imong atubangan. Lord, naapaday pag-asa nga mabag-o ang akong kinabuhi. Jesus Christ, I am inviting you to be my Lord and be my Savior. Jesus Christ, I ask for forgiveness from all the sins I have done against you. Lord, pasayloa jud ko Ginoo sa akong nahimo, sa akong malain nga hunahuna, sa akong nasulti sa buhat nga wala nakapahimuot sa imuha. Forgive me, my Lord Jesus Christ. Jesus Christ, I do believe you died on the cross for my sins.
and you rose again from the dead for my salvation. From now on, Lord, I want to follow you. I am decided to follow you, Jesus Christ, to be my Lord and my Savior. Guide me, Jesus, into the path of your righteousness. Thank you, Lord, for the good news, for this good news that I have received today. In your name, Jesus, I trust and pray. Amen. Woo! Praise God. Congratulations. Welcome to the family. You can sit down, no? Yung mga nag-invite sa inyo, ha? No? Ask them kung unsa ng life group nga ginatawag, ha? Para ma-enlighten mo. Kay nindot kayo kung involved mo kani nga mga grupo. Ha? Because mao ni mga tao, ang tama nga tao nga dapat natong ubanan. Klaro? Ask for a life group. Unsa ng life group? Okay? Ask ka nang nag-invite sa mga. I tell you, hindi ka magsisisi, kapatid. God bless everyone and happy Sunday. May buntag sa tanan. Sa mga nakailan ako, kabalo ko, pero ay mo kabala ka, dili ko mo kanta. Thank you. What time is it? By the way, ako dahil si Tata Stas. Dili tong ganina, G-Stas to, ako Stas. One of the leader in this church under sa leadership ni Mami Jane. Tapos, ang prophetic name is Restored Leader. Kabalo mo na the moment nga nabasa na ko ning kato nag-encounter ko kaning Restored Leader ganino, ako yung una ni ana juga ni ana ko imposible. Pero sa tao imposible, pero sa Ginoo wala jud imposible. Ang atong kitiks dahil makita sa Psalms 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Glory to God, nagapasalamat jud ko sa Ginoo no kay in spite sa mga giagian karon daghan kaayo nga mga challenges. Lalo na sa discipleship, sa leadership, pero nagapasalamat jud ko sa Ginoo kay iyaha jud kong giligon. Daghan nangawala, abi ganin ako na rapture na pero wala pa may rapture. Sa mga disciple, makahilak yun no, kanang makaluya siya, usahay kanang makawala yun o kanang gana, pero pinaagi yun sa mga challenges, diha ko kanang giligon yun ko sa Ginoo. O kanang giligon ko sa Ginoo magpadayon og in spite of everything kabalo ko nga through sa akong obedience labi na jud sa pagpadayon nako nga nagahatag sa akong tithes and offering diha sa Ginoo is ihatag jud na ni Lord sa ako ang blessing dili lang jud sa financial labi na jud sa spiritual og kabalo ko nga jud tagaan jud ko ni Lord kanang mga disciples na teachable, obedient, submissive, o kanang always available yun na disciple ni Jesus. O dahang salamat sa mga buta na disciple nga nag-remain yun, makahilak. And I know, ang discipleship, ako man yun ang una nga ginabago sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, nga ginabago yun ko niya, hinay-hinay, labi na yun sa batasan nga, wala dito. Og mauna ka pasalamat jud ko sa Ginoo no kay ang pag-serve man gud sa iya is not about material things man gyud. Grabe ang blessing ni Lord sa ako agyod sa material gyud nga sa akong kinabuhi pero ang pinaka-importante man gyud no kanang gyud ang atong spiritual life na mag-grow gyud ta diha sa kay Lord o kanang mag-obey gyud sa discipleship. Amen. Okay, let us raise our tithes and offering o mag-ampota. Father in heaven, thank you, Lord, for loving us and providing the things that we need even before we ask, Lord. You are truly our God and our King. Daghang salamat sa mga souls na imong gi-entrust sa amua and praying na you will give us more spiritual children who are faithful in their calling and loving and serving you with all of their hearts. Og tudluid jud mi Ginoo to be kanang more passionate in taking care of them and mag-grow jud mi together diha kanimo o God. And whatever it takes, we will never give up jud in prayer. Og bisan pa Ginoo karon dawata kining among mga halad, ikaw ang magapanalangin sa mga kamot nga maghinatagon. Ibalik jud ni sa tanan sa nagahatag kanang generously, siksik, liglig at umaapaw. In Jesus' name, amen.
It's time to give. Welcome to